Sa unang pagkakataon, humarap sa Senado si Vice Admiral Alberto Carlos para bigyang linaw ang kontrobersyal na audio recording umano ng pakipag-usap niya sa isang Chinese diplomat. Ang aligasyon ng Chinese Embassy, sa pag-uusap na yon, pumayag daw si Carlos sa isang new model para sa resupply mission sa West Philippine Sea. There are stories about me making secret deals with China and their officials. These are completely false. I am a soldier for the Filipino, and I remain a loyal servant of the Republic. Kwento ni Carlos na nooy hepe ng AFP Western Command. Enero nang tawagan siya ng Chinese military attaché na si Senior Colonel Lee. Pinag-usapan daw nila ang pagpapababa ng tensyon sa West Philippine Sea, lalo na tuwing merong rotation or resupply mission sa mga tropa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Indeed, I had a casual and informal telephone conversation with the Chinese military attaché in Manila. But I condemned the act of the Chinese embassy to record the conversation without my consent, much more to divulge it to the public with malicious twist and manipulation in order to appear that our discussion supported the corrosive narrative of PRC. Okay, what is this that came out from the media that there was a new model? We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model. Were not part of our conversation, Mr. Chair. Sa gitna ng kontrobersya, natanggal si Carlos sa pwesto bilang Westcom Chief. Masama loob mo kay dun sa military attaché ng China? Dahil No, sir. binulgar niya yung No, sir. It's conversation part niya. of the game, Mr. Chair. He apologized to you? In a message, yes, Mr. Chair. He apologized to you? Yes, Mr. Chair. But you did not reply? I did not reply. Nang tanungin kung ano ang mga detalye ng phone conversation na tumagal lang daw ng 3 hanggang 5 minuto, nakiusap si Vice Admiral Alberto Carlos ng executive session. Pumayag naman ang mga senador. Ayon sa DOJ, wiretapping ang nangyari dahil sinabi ni Carlos na walang permiso niya ang pagre-record ng usapan. Hinihinga namin ng reaksyon ang Chinese Embassy. Imbitado sa pagdinig si Chinese Ambassador Wang Zilian pero hindi siya dumalo. Gate naman ng Senate Majority Leader Francis Tolentino, dapat may managot dito. Hindi kumilos ang DFA. Hindi pinatawag ang ambassador. Hindi nag-file ng diplomatic protest. Ang DFA may poder na mag-declare ng persona non grata. Hindi ko rin alam kung ano pa yung hinihintay natin dito. The DFA would have to defer to the law enforcement agencies in looking into the reports of wiretapping. Isa pa sa pinagmumula ng tensyon sa relasyon ng dalawang bansa, ang Panatag Shoal o Baho de Masinloc, kung saan vine-verify ng Philippine Navy ang ulat na may na-detect umanong pipes o mga tubo. Maraming paraan. Maraming paraan. How to confirm a report. Like, can you give us an example, sir? You could send out a ship, you could use aircraft, you could use satellite tracking. Maraming paraan. Alright. You could leverage our partners and allies. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.